Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, ako po si Tin ng Pasay, 22 years old at third year college na po. May matagal na po akong hinahanga ang lalaki sa school. Naitago na lamang po ninyo sa pangalang James. Sikat po siya sa school namin kasi bukod sa gwapo at maganda ang pangangatawan, part rin siya ng basketball team. Siya po ang team captain and MVP last year. Hindi naman po talaga kami madalas mag-usap. Pero out of the blue, nilapitan niya ako after ng class namin sa advanced accounting. Wala na raw siyang time na mag-study dahil sa basketball, kaya kailangan niya ng tulong ko. Hindi ako genius pero matataas po ang grades ko, especially sa accounting. Tinanong niya ako kung pwede ba raw akong maging tutor niya kasi bumabagsak na siya sa subject na yun. Nagulat po ako MOR sa totoo lang. Parang hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko na nung time na yon at kinakausap ako ang lalaking sobrang crush ko. Aaminin ko na po, freshman pa lang kami, crush ko na talaga siya. Wala nga lang akong lakas ng loob na mag-confess dahil sobrang nakakahiya at may girlfriend siya. Noong mga oras na yon, habang kinakausap niya ako MOR, parang nasa fairy tale talaga ang Disney princess niyo. Kinikilig talaga ako. Pumayag po ako na tulungan siya sa subject niyang yon, MOR. After school practice niya, nagmi-meet kami sa coffee shop para mag-study dahil sarado na po ang library pag ganong oras. Nagkikita rin kami every weekends if wala siyang practice. Malapit lang ang boarding house sa school kaya nung umalis yung kasama ko sa kwarto, nag-decide si James na mag-board kasama ko para sa kwarto na lang kami mag-aral. Magastos po kasi sa coffee shop MOR. Masaya kasama si James MOR dahil mahilig po siyang mag-prank at palatawa. Ibang-iba sa James na nakilala ko 3 years ago dahil sobrang snob, tahimik at intimidating niya dati. Habang tumatagal, mas lalong napapalapit ang loob namin sa isa't isa. Bihira lang kaming magpansinan sa school hallway or sa cafeteria dahil hindi alam ng mga tropa niya na nagpapatutor siya sa akin. Wala namang kaso sa akin yon, para iwas chismis na rin. Maganda ang naging progress ng grades ni James MOR dahil nung prelim exam namin naka 1.75 or 2 siya sa mga accounting subjects namin na malayo sa 2.75 or 3 na nakukuha niya dati. Masaya at proud ako bilang tutor niya dahil nag-paid off yung pagturo ko sa kanya ng financial statements at pagtulog namin ng hating gabi. After class, lumapit siya sa akin at niyaya ako na kumain. Ititreat niya raw ako bilang pambayad sa pagtulong ko sa kanya. Pero yung simpleng kain sa labas ay nauwi po sa inuman sa boarding house. Nalasing, nag-sex, hanggang sa nasundan ng nasundan. At ito na kami, nagsasama pa rin sa isang boarding house. Ang problema MOR, naghihinala na po ang mga tao sa paligid namin. At ang mas malaking problema pa ay, sinasama niya na ako sa mga lakad nila ng girlfriend niya. Kaya medyo nagiging kaibigan ko na rin po yung girl. Ang hirap pong maipit sa ganitong sitwasyon sa totoo lang. Pero alam ko at malinaw naman sa aming dalawa kung ano kami. Magkaibigan lang. Fubo ang sabi sa akin ni James. Ganon ang tingin niya sa amin. Pero sa akin, hindi. Mahal ko na siya. Kahit alam ko naman na hindi tama. Paano ko ba malulusutan ito ngayon, MOR? Sa totoo lang, walang idea ang girlfriend ni James na bading ako. Kaya siguro kampante siya na magkasama kami sa isang boarding house ng jowa niya. Iniiwasan ko na ngang sumama-sama sa kanila sa mga gala lalo na sa inuman. Mahirap na at baka magkabukingan pa. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko, MOR. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang,
Justin. Parang di mo nadama mga pahiwatig pagsulyap sa iyong mata. Ba't hindi mo makita? Nasa harap mo lang ako. Ba't hindi nagtatagpo? Itatago na bago ang kapalarang sa tinalaan. Gayon pa may nandito lang, iibigin ka sa malayo man. Nasa harap mo lang ako. Ba't di nagtatagpo? Itatago na pag-ibig, tanggap kong di ka akin. At kahit na nasasaktan, di magdaramdam itong pagmamahal. Itatago na lang na ika'y mahalaga. Di ipipilit kung di mo mahal. Itatago na pag-ibig, tanggap kong di ka sa'kin. At kahit na nasasaktan, di magdaramdam itong pagmamahal. Itatago na lang, di magdaramdam itong pagmamahal. Itatago na lang. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. At yun na nga kapamilyang kamorkada ang kwento ng puso ni Justin. Si Teen, nakakala ko talaga unang-una pa lang ay babae, diba? Ang laki ng paghanga mo dito sa MVP na to at ang galing makipaglaro ng MVP na to na si James. Nilaro niya pati feelings mo diba? Naiintindihan naman namin na sobrang matagal mo ng crush itong lalaking ito. Kaya nung nagkaroon ng chance na magkalapit kayo,
sinunggaban mo. Sino bang hindi, diba? Pagkakataon na yun na maging close ka sa hinahangaan mong tao. Kaya nung sinunggaban mo, hindi mo na binitawan hanggang sa ikaw naman ang hindi na makabitaw. Ang hirap. Pero alam mo, sa buhay, Justin, mas mainam pa rin talaga na piliin yung tama kesa sa panandali ang saya at kilig, diba? Doon tayo lagi sa tama. Oo. Kasi, lugi ka dito Malinaw na malinaw sa'yo na ang setup ninyo ngayon, parang friends with benefits, ganon. Talagang si James lang ang may malaking pakinabang sa'yo. Lalo na sa pag-aaral niya. Ang laki ng itinaas ng grades niya, diba? At salamat yun sa'yo. Baka para sa kanya, itong nangyayari sa inyo ngayon, itong pagtitreat-treat niya sa'yo, itong mga nangyayari sa loob ng kwarto ninyo ngayon, ito na yung pinakabayad niya sa tulong mo. 'Di ba? At saka pumayag ka dun. Yung tutor to FUBU real quick, ganon. MVP nga talaga si James. Oo. Believe na nga talaga ako kay James. Halatang hindi ka sanay sa ganitong laro. Tin. Kaya sure ang pagkatalo mo kung hindi ka magkukwit ng maaga. Awat na be. Awat na. Ang mas importante ngayon dapat yung feelings mo at saka yung well-being mo. Iyon yung i-prioritize mo. Hindi na kasi fair Hindi na fair para sa'yo. Hindi na patas talaga. Una pa lang ikaw na yung dihado. Kaya sana i-consider mo na mag-step back, lalo na may karelasyon naman pala talaga si James. Yan. Tapos, isipin mo na lang na tapos na yung obligasyon mo, nakatulong ka na sa kanya, sa grades niya, tama na yon. May isang pagkakamali na nagawa, itigil na yon. Oras natin to reflect on your needs also. May mga pangangailangan ka rin. Especially sa school, mag-e-enrollment na naman. Ayan, pasukan na naman ulit. So, galingan mo palalo. Konting-konting tumbling na lang ay makakagraduate ka na. So, doon na muna siguro yung focus mo ngayon. Saka, lipat ka na rin ng boarding house para makaiwas ka na talaga ng todo dito kay James. Yun lang muna sa ngayon. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong storya dito sa Dear MOR. Sa lahat ng mga kapamilyang kamarkada natin gusto pang mag-share, i-message nyo lamang po kami. Ito po ang Dear MOR at ako po si DJ Bettina. Maraming salamat.